Pwedeng tennis ball, pwedeng golf ball, pero mas malambot ang tennis ball eh. Mura lang to, yung mga luma. So, dahil sa masakit ang talampakan, pakita mo ang talampakan mo, Doc Lisa. Sige, side view. Yan, side view. So, pag masakit yung talampakan lang. Dito sa gitna ang matitigas talaga eh. Dito sa gitna ang litid dito. Masikip dito eh. So, dahil masikip dyan, sumasakit dyan, kakalakad, i-stretch natin. Pakita natin. Yan. So, ang first stretch, itapak mo. Tayo ka, Doc Lisa. Yan. Dapat nakatayo. Sige. Tingnan nyo. Nakatayo siya. May konting suporta para hindi kayo matumba. Tapos, konting bigat ilalagay mo. Yung sakong nasa baba. Heel. Yan. Pakita natin. So, kamusta, Doc Lisa? May stretch ba? Meron na. Saan mo naramdaman? Sa may gitna. Sa may gitna. O, sige. Siguro mga 30 seconds to 1 minute yan. Tapos, after 30 seconds to 1 minute, niluluwag natin. So, after dito sa harap, sa may gitna naman. O. Yan. Masarap yan. Pag sa gitna, konti lang yung bigat. Hindi naman yung bigat ng buong katawan. Hindi po pwede. Konti lang. Kaya may support. Igalaw-galaw mo, Doc Lisa. Hanapin mo yung... Ganito po kung meron kayong tennis ball, hanapin nyo yung... Yung gitna, masakit. Oo, hanapin nyo yung pinakamasakit. Ang tawag po dyan, masakit na masarap. Masakit siya, pero masarap. Kasi parang may mga knots o mga nagbubuo-buo na mga nodule dyan. Gusto mo i-break yung mga nagdidikit-dikit ng mga tendon, yung nagdidikit-dikit ng mga fascia dyan. Yan, sarap ba? So, hahanapin nyo kung saan yung masakit at saan yung masarap, yun ang gagawin nyo. Pero kung makikita nyo, nakahawak siya dito para steady siya. So, kamusta, Doc Lisa? Ano pakiramdam? Sa mga taong lakad ng lakad, laging nakatayo, ito po ay magandang stretching para sa inyo at yung mga lagi rin na kababaihan na naka-heels o nakatakong, bagay po ito sa inyo. Yes. So, yung gitna, yun ang pakita natin. O, Doc Lisa, doon naman sa may... Sa golf base, ball. Sa base. O, try mo naman sa golf ball. Pero yung golf ball, dapat mas dahan-dahan. Lisa, pakita mo yung golf ball. Sige. I-press mo. Sige, try mo. Pwede rin naman gawin nakaupo. Try mo nakaupo. Yan. Sige, nakaupo. Though, mas maganda kasi yung nakatayo, mas may weight. Pag po kasi nakaupo, magdidiin pa kayo. Oh. Unlike nakatayo kayo, diretso na yung weight. Less effort kasi talagang mabigat naman tayo eh. So, tayo. Talagang tayo ang kailangan yan. Actual demo. Sige, pakita natin, Doc Lisa. Sige, tayo. Pag golf ball lang, siguro pag sobrang tigas ng paa ninyo. Kasi kahoy ang golf Oo, ball. sobrang tigas eh. Pero kung medyo mild lang ang sakit nyo, ito na lang tennis ball. Baka naman ayaw naman natin na sobrang sakit. Basta hanapin nyo. Itong tennis ball, mas maganda. Tapos, sa mga ibang kababayan natin, lalo na sa abroad, ang dami sumusulat sa atin, Doc Lisa. Libo-libo, masakit ang paa. Sabi niya, Doc Willie, masakit na lampakan ko. Yung pinapromise mo ituturo, wala pa. Sabi ko, dito na, konting hintay. So, yung sobrang sakit, pwede mo gamitan ng ice. Pakita natin. So, any ice bottle, kuha kayo. Tapos, bawasan nyo konti ng tubig. Binawasan ko, tapos ilagay nyo sa freezer. Pag nilagay nyo sa freezer, mag-expand siya. Yan, yellow na siya. At maganda to nakaupo, Doc Lisa. Nakatayo. Yan. Sige, pwede lang itapak sa gitna. Habang nanonood kayo ng TV, nanonood kayo ng Facebook Live, nag-chat kayo, pwede nakapatong yung paa sa ice. Siguro mga 3 minutes to 4 minutes. Para saan yung yellow? Para mabawasan yung sakit. Mabawasan yung sakit. Natural pain reliever ang ice. Yan. Pwede mo itapak. Tapos pwede mo igulong-gulong. Kung meron kang matigas na maroroll, pwede rin pang gulong-gulong. Okay? Ano masasabi mo, Doc Lisa, sa ice? Nakakawala ng kirot, nakakabawas ng kirot. Okay. So, yan mga tips natin, yung tennis ball, napakahalaga. Kuha lang kayo ng murang tennis ball. Tapos, meron tayong mga stretches na ipapakita sa kanila. Ito yung mga stretch,
Pakita natin. First stretch. Pakita mo yung legs. Naku. Parang dumadami naman yung check and yung heart mo, Doc Lisa. Dahil mahabang shorts. Anyway, ang pinapakita ko, ini-stretch ni Doc Lisa yung kaliwang paa niya. Ito. Naramdaman ba, Lisa? Yan ha. So, tamang-tama lang ang stretch. Yung iba hindi kayang, ganyan ka-stretch, pwede mo bawasan, Doc Lisa. Mas harap konti. Yan. Yung mga hindi sanay, ganyan muna. Ayaw natin biglain, baka mapunit. Minsan kasi matigas din ito sa binti, kaya nahihila yung sa talampakan. Mga 10 seconds to 20 seconds. Tapos yung kabilang paa naman, Doc Lisa. Yan, kabilaan. So, gawin nyo to. Napakadali at napakaganda gawin. Yan, stretch. Pwede na yan. Yes, dali lang. Tapos, masyado mabilis tong model natin. Ready. Itong stretch na to, pwede to sa mga medyo mas bata, mas malakas. Pero kung sobra kayong sikip or sobrang tigas, baka hindi kakayanin ha. So, kailangan muna isang stepper. Pwede sa hagdanan, pwedeng stepper. Ayan, tatayo siya. Pwede rin hagdan. Dahil may edad na tayo, mas maganda yung nakahawak. Di ba? Para hindi mahulog. Kasi kung stepper lang, mahirap eh. Yan. So, nakita nyo, kakaibang ginagawa ni Doc Lisa. Naka-stepper siya, pero yung dulo lang ng daliri ang nakatapak. Nakalawit yung sa baba. Di ba? O, kamusta, Doc Lisa? Napupunit na ba itong muscle mo? Ano? Hindi. Sabay yan sa lakad. Ano? Okay ba? Sarap ba? Good. Sige. So, depende yan. Pwedeng ganyan. Yung iba, kaya mas atras mo pa konti. Yan, kaya mo pa ganyan? Ako, sobra na yan. Ito medyo sobra na to, Meron, nakalawit na talaga. So, anyway, itong ganitong stretch, pang-advance yan. Pang-advance. Kamusta? Okay Good. naman? Masarap? Kailangan nyo yan. Paglakad kayo ng lakad, namamalengke, nag-grocery, magsusundo ng bata, hatid sundo, naglalakad, aakyat ng MRT, LRT. Lalo na sa abroad, di ba? Oo. Mga OFW, lakad na lakad. Kasi wala ka naman sariling kotse, kaya lakad ka, habol ka ng bus. Yes, tapos ngayon, papakita natin yung napakagandang massage para sa paa. Ang masahe, pinakamaganda sana kung meron magmamasahe para sa inyo. Kung meron kayong kasambahay na kasama or kasama nyo nagtatrabaho sa abroad, palitan kayo, exchange massage, di ba? Pero kung wala, Kailangan matutunan ang pagmamasahe. kung wala, sariling massage. Sige, D4 muna tayo, sariling massage. Ito na lang kaliwa. Sige, D4, kulang ka sa stretch. So, ganyan. So, ang gagawin natin, i-stretch mo yan, ganito. Sariling stretch na lang muna, kunwari. Yan, dandahan lang So, na-stretch ito. Pakita mo, Gina. Lapit ka. So, yan ang una. Saan mo naramdaman ng stretch, Doc Lisa? Dapat dito i-stretch. Yan, dito. Yan. Ang masakit dito yan. Yan, dito yan. Pwedeng dito, binabanatan yan. Tapos, second stretch, banda rito sa baba. Stretch mo rin ulit. Yan. Tapos, imamasahe natin. Gawin mo muna self-massage. Yan, self-massage. Pakita natin, self-massage. Yan, lakas mo konti. Yan, nasaan yung mga buo-buo sa paa mo? Madami dito. Dami dito. Naku, nakita ng buong bayan yung kalyo mo, Doc Lisa. Naku. Kaya yan nagkakakalyo. Kasi nga, hindi pantay yung tapak. Ang nangyayari, mas mabigat yung tapak ko doon. Okay. Factory defect. Hindi, okay lang yan. Tapos dito. Pero, kung merong magmamassage sa inyo, mas maganda. Katulad nito. Kunyari, ako magmamassage. So, ganito magmassage, Kung may mild, moderate, severe, kung may pera kayo, punta kayo sa physical therapy, di ba? Pero walang pera, sarili na lang. So, dinidiin to, hahanapin mo. Sanayan yung kapa para siyang matigas na, hindi naman munggo. Pero minsan may parang holin na napakatigas.
Hindi naman ganun katigas ng parang meron siyang mga mais-mais dun sa paa ninyo. Tapos, kung advance, yan ang mild muna ha. Yung advance, pwede mo gamitin ng knuckles. Nina-knuckles mo yan. Nina-knuckles mo siya, yan. Yan, malapit na umiyak si Doc Lisa sa sakit. Yan, nina-knuckles ko, yan. Pakita mo, Gina, knuckles. Okay? At ang advance pa, yan o, habang nina-knuckles ko itong talampakan niya, ini-stretch ko. Yan, sobrang sakit yan ha. Ingat lang to ha, ingat po. Pag ini-stretch mo siya, naka-stretch na siya. Tapos masikip pa siya. Tapos sasabayan mo na knuckles, baka umiyak na yan sa sakit. Yan o. Yan, sakit na. Malapit na umiyak sa sakit. Ito, kung naririnig nyo, kumukurok-kurok na yan. Kumukurok-kurok. Lalo na dyan sa arch na yan. Diyan madalas masakit. Siyempre, meron... Yung arco dito, yung arco. Siyempre, meron pa tayo ibang tips eh. Ang tips natin una-una yung sapatos. Dapat tama yung sapatos na bibili nila, Doc Lisa. Pagdating sa sapatos, pinakamaganda po ay rubber shoes. Hindi baling wala kayo sa forma, hindi naman sasakit yung paa ninyo. Sa mga kababaihan, humanap din tayo at least yung mga 1 inch na rubber na malambot, yung kayang ma-bend. So, dapat ang mga sapatos natin nabibend paglakad natin para sumusunod siya. Tapos, at least may konting takong 1 inch. Tapos, ang maganda sa May rubber arch shoes, din. kailangan yung arch support. Ano yung arch support? Ito. May arco nakataas. May arch support siya. Pag walang arch support, lulubog yung paa, mas masakit. Pakita mo, Doc Lisa, yung paa mo. Yan, ito yung arch. Ito. Kailangan niya may arch support para nako-support to. Pero kung makita nyo si Doc Lisa, flat foot eh. Parang flat siya. Yan, flat foot. So, kailangan niya may arch dito. Kung hindi, babagsak yan. Sige, pag bumaksak yan, tayo ka, Doc Lisa. Let's say, hindi siya let's say, hindi siya magtaas sapatos. O, babagsak yung arch niya dito. Pag bumagsak yung arch niya dito, yung paa niya, papasok. Pag pumasok yung paa, maapektuhan yung tuhod, tatabingi yung tuhod. Dahil dito, sasakit ang tuhod, hanggang balakang sasakit. Yun ang dahil.